Magandang araw mga kaalaga. Welcome sa Alagang Metro South Med. Simpleng usapang pangkalusugan. Ang show kung saan pinag-uusapan ang kalusugan ng simple pero may puso. Ako po si Jess at ngayong araw makakasama natin ang isa sa mga pinaka-importanting tao sa ospital. Ang taong laging gising, laging alerto at laging may malasakit, ang nurse. Let's all welcome Sir Jason, isang licensed nurse ng Metro South Medical Center. Welcome po, Nurse Jason. Hello po. Game po tayo, Nurse. Totoo o hindi? Sagutin lang agad, then later, pag-usapan po natin. Nagpapalit lang ng swero ang nurse. Totoo o hindi? Hindi. Mas nakikilala ng pasyente ang nurse kaysa sa doktor. Totoo. Walang oras, matulog ang nurse. Totoo pero minsan. Walang emosyon ng nurse, sanay sa sakit at kamatayan. Hindi po. Ang nurse ang puso ng ospital. Totoo or hindi? Totoo. I guess dun sa number 4 na walang emotion ng nurse, sanay sa sakit at kamatayan. I guess hindi siya totoo kasi yung mga nurse kasi kami yung nag-aalaga sa kanila simula sa admission nila hanggang sa madi-discharge sila. So if ever may mangyari man sa kanila, nasasaktan din kami. Tapos minsan naiiyak. Pero ginagawa namin to as part of our job and nagiging professional po ba. Ano ang typical schedule at trabaho ng isang nurse? May shifting po kami, nakadepende sa kung ano yung magiging schedule namin. Minsan morning, minsan night, minsan afternoon. Nagbibigay po kami ng gamot, tapos nakikipag-usap sa mga doctors. Pero yung most important na ginagawa namin is patient care talaga. Gaano kahalaga ang role nyo sa patient care? Mahalaga yung role namin kasi yung role namin holistic. So spiritual, mental, pati physical. Binibigay namin lahat ng care sa pasyente namin. From vital signs. Real talk. Paano pinapangalagaan ng nurse ang sarili sa gitna ng duty? Nakadepende kasi usually pag toxic yung duty namin, minsan hindi na namin naalagaan yung sarili namin. Minsan hindi na kami nakakakain. Pero after naman nung duty, kumakain kami sabay-sabay ng mga nurses. Tapos pinag-uusapan namin yung nangyari sa duty. Room for improvements, kumbaga. Ayun, nag-enjoy naman kahit ganun yung nangyayari. Pag toxic po yung schedule, sir, kunwari, after ng, yun nga, toxic schedule, ano po yung way para maano niyo po yung stress mo after work? Dinadaan na lang po namin sa biro ng mga ka-coworkers ko. Tapos, ayun po, nag-look po kami ng mga room for improvements para hindi po kami matoxic the next day Parang or the next nag-open shift. forum. Opo, nagkakaroon kami ng ganun. Ano po yung mga memorable memories niyo with patients? Siguro, memorable memories ko sa patient, yung aftercare, nung na-discharge sila, tapos nakakasalubong ko sila minsan sa mall, tapos nakikilala pa rin nila ako. Tapos Parang tumatakbo kayo dun sa... Opo. Nakakilala nila ako, tapos kinakamusta nila ako, ina-update nila ako about dun sa lagay ng pasyente. So yun, nakikita mo silang nakakapag-grocery na sila mag-isa. Heartwarming. Opo. Nakikita mo silang nag-grocery na. Unlike nung parang nasa higaan lang sila, na may sakit. Makita mo silang sa normal day nila as walang sakit. So, yun po yung nabanggit niyo po before na parang naiiyak po kayo kapag pag may sakit yung patient or namamatay. Bakit po kayo naiiyak pag ganun? Syempre ma'am, kasi yung care kasi na pinibigay sa pasyente, hindi lang naman natatapos sa 8 hours na duty. Bale, makikita mo pa sila kinabukasan, magkakamustahan kayo, nag-uusap kayo, nakikilala mo sila bilang tao, hindi lang bilang pasyente. Kaya kung may mga instances na nag-e-expire sila, nasasaktan ka kasi naging parte ka ng buhay niya. Paano nyo hinahandle ang emotional stress, lalo na po sa critical cases? Sa pag-handle naman ng emotional stress, I guess ma'am time management. Kasi you can't be one person in all places kasi. So kailangan mo siya i-take that step by step. So hindi ka pwede mag-jump sa isang trabaho na hindi mo patapos yung una mong ginagawa. Kunwari bedside ka, tapusin mo muna yung bedside tapos mag-charting ka na para maging smooth yung maging duty mo. Yun, nakahandle na po ba kayo ng patient? Meron po ma'am, pero nasigawan na ako dati ng pasyente out of siguro frustration tapos Yung sakit din po na nararamdaman. oo, kaya nasigawan na ako. Pero I don't take it personally kasi part yun ng trabaho mo eh. Parang masisigawan ka. It's either sa stress nila
or sa sakit na nararamdaman nila, na papakita nila yon out of anger. Sa susunod po is yung kwento ng tagumpay, recovery or pasasalamat mula sa pasyente. May experience na po ba kayo na parang sense of fulfillment kasi gumaling yung patient? Opo, kagaya ng sinabi ko sa number 1, makikita mo yung care na binigay mo from being, yung patient being weak, tapos magiging malakas sila. Nagagawa nila yung trabaho nila ng maayos, makita mo silang, alam mo yun, hindi mo makikita na nanggaling sila sa sakit. Yun yung pinaka, siguro yung tagumpay na masasabi ko bilang nurse. So, ang next natin na pag-uusapan ay the value of teamwork in the hospital. Ang pakikipagtrabaho sa mga doktor, medtech, guard, janitor, admin. Paano nyo po iaano yung teamwork to? Siguro ma'am, good communication skills pagdating sa doctor, medtech, guard, janitor, ta sa admin. Kasi team kayo so dapat nagtutulungan talaga. So dapat yung pakikipag-usap mo sa kanila maayos para magawa niyo yung trabaho niyo ng mas maayos. Tapos hindi lang siya Para maiwasan din po yung toxic. opo, Bakit mahalaga ang communication sa healthcare? teamwork makes the dream work kasi ma'am. Kaya I guess kung magko-communicate yung isa't isa ng mas maayos, mas magiging okay yung trabaho na mabibigay namin dun sa sa pasyente. Ano ang culture of care sa Metro South Medical Center? Yung ospital parang katawan. Bawat bahagi may papel. Ang nurse parang puso. Hindi tumitigil para gumana ang lahat. Ayun. Ito naman po ang mga tanong na pinadala sa atin dito sa Tanong ng Bayan. Paano po kayo hindi napapagod kahit toxic ang shift? Sa mga ka-coworkers ko, pag tinitake nila yung trabaho as hindi toxic. Kasi I guess yung toxic, parang idea lang siya. Kung tinake mo siya na negatively, magiging toxic ka talaga. Tapos siguro sa mga ngiti ng mga pasyente namin, pag nakikita namin silang nakangiti sa amin, nawawala yung parang, yung sense ng toxic. Pagod din. Oo, nawawala yung pagod. Kailangan po ba talagang malambing ang nurse? Siguro, siguro kailangan maging malambing para mas maramdaman ng pasyente Na yung... may care po? Oo, na Kasi may minsan care. di ba may mga nurse po na parang nalalabas yung pagka-suplada. Ay hindi naman ma'am. Parang siguro yung mga nurse na sinasabing nagmumukhang suplada, baka sa ibang hospital po yun. Pero sa Metro South po, wala pong mga nurse na So, suplada. bait naman po mga nurse Opo, natin. wala kaming suplada ni nurse. Bakit po kayo nag-nurse? Yan. Para sa pangarap, makapag-ibang bansa. Ay, hindi, joke lang. Nag-nurse kasi ako dahil yun yung pangarap ng buong pamilya namin na magkaroon ng nurse sa family namin, ma'am. Yun yung reason ba't ako nag-nurse. So, ayun po, since na-experience yun na po yung pagiging nurse, since nurse ako kayo ngayon, no? Ano po yung magiging advice nyo sa mga nursing student na graduating na po? Magpatuloy lang kahit mahirap yung RLE, lectures. Kailangan nyo lang magpatuloy kasi at one point, mas gagaan yung trabaho pag finish mo yung hard part ba. So, bago po tayo magtapos, Nurse Jason, ano po ang top 3 lessons na natutunan nyo sa pagiging nurse? Siguro yung number 1 lesson na natutunan ko bilang nurse, maging mahinahon kahit sa gitna ng gulo. Pangalawa, pakikinig ay parte ng pag-aalaga. Tapos pangatlo, huwag kalimutang alagaan din ang sarili. So, ayun po no, mga kaalaga, kung may bayani sa ospital, isa na doon ang mga nurse. Tahimik silang kumikilos, pero sila ang boses ng malasakit. Ako po si Jess, at ito ang Alagang Metro South Med. Simpleng usapang pangkalusugan, kita-kits ulit sa susunod na episode. Kung saan, ang bawat propesyon sa ospital, may puso at kwento.